Sino ba naman ang hindi matatawag ang pansin sa mga katagang binitawan ng host ng Golden Globe Awards? Sinabi nito, God, Creator of the Universe, zero mention. Ito ay nangyari noong January 5, 2025. Pagkalipas ng 48 hours, sumiklab ang isang napakatinding balita. Yun pala, nag-uumpisa ng matupok ang Pacific Palisade sa Los Angeles, California. Mahigit isang linggo na ang nakakalipas at hindi pa naaapula ang naturang wildfire. Palaisipan na sa bansang mayaman, high-tech ang kagamitan, tinaguriang mahigpit sa seguridad. Ito ang United States of America. Pero bakit isang linggo na ang nakakalipas, hindi pa rin naaapula ang naturang wildfire? Well, merong mga nagsasabi, natural, mahirap ito sapagat napakalakas ng hangin na tila bagyo pero walang ulan. Merong mga nagsasabi, ang sunog na ito ay gawa lamang ng tao at walang pakialam ang Diyos dito. Meron ding mga nagsasabi na ito ang reply ng Diyos sa mga katagang binitawan sa Golden Globe Awards na nagsasabing, God, Creator of the Universe, zero mentions. Ngayon, na nangyari ang isang napakalaking sunog, marami na ngayon ang nagme-mention sa God. Kung ikaw ang tatanungin, alin dito ang iyong paniniwalaan? Ito ba'y natural lamang o ito ay pagkilos ng Diyos? Sa isinagawang Golden Globe Award noong 2025 ng January 5, marami ng mga contents ang naglabasan, lalong-lalo na ang mga sekta ng relihiyon, kahit mga political bloggers at kahit na yung mga nagbablog na kahit malayo sa kanilang content ay ibinablog ito dahil talagang viral ang usaping ito. Nag-react ang mga Katoliko dahil ang host ng naturang Golden Globe Award ay parang pinapahiya ang mga pari ng Katoliko. At kahit hindi mga Katoliko ay nag-react dito dahil sa mga katagang sinabing God, Creator of the Universe, zero mentions. Ang pananaw ng usapang banal mga kaibigan, kahit na balutin pa ng pambabas ang aking sasabihin, masasabi kong ito ay isang pambabastos sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Maiintindihan ko kung sana ay sinabi lamang ng host na God. Kasi alam naman natin na maraming God. May mga Diyos-Diyusan o yung hindi totoong Diyos. Pero dahil sa mga katagang ikinabit sa God, yung Creator of the Universe, wala namang ibang Creator kundi yung Diyos na nasa langit. Ang iba ay tinatawag itong Yahweh, ang iba naman tinatawag itong Jehovah o sa kung anuman ang pangalan na kanilang itinatawag sa Diyos, basta't ang katagang Creator of the Universe, ito ay tumutukoy sa tunay na Diyos. Ang aking sinasabi mga kaibigan ay patutunayan ng banal na aklat. Maliwanag ito na nakasulat sa Deuteronomy chapter 10 verse 17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos. Kaya kung sinabi lamang ng host na God, debatable pa ito sapagat maraming God. Kahit nga si Satanas ay God of lie. Kung merong mga dumidiyos sa pera, kung merong mga dumidiyos sa kanilang tiyan at anumang mga bagay, hindi kayang pantayan ang Panginoon sapagat siya ang Diyos ng mga Diyos. Kaya masasabi natin mga kaibigan na blasphemy ang sinabi ng Golden Globe Award host na sinabing God, Creator of the Universe, zero mention, na parabang ikinukumpara ang manlalalang sa mga nilalang, na parabang mas dakila pa ang mga nilalang kaysa sa lumalang. Ayon sa ating binasa, siya ang makapangyarihan
kakilakilabot. Kaya marami ang mga nagsasabi mga kaibigan na sa hindi maapu-apula na wildfire na nangyayari sa Los Angeles, California, ito ay intervention ng God, the creator of the universe. Dahil sa mayaman ba naman na lugar, high-tech ang mga kagamitan, pinagtulong-tulungan na ng iba't ibang mga estado upang maapula ang naturang sunog, pero 1 linggo na ang nakakalipas. Bakit hindi pa ito naaapula? Well, meron nga namang mga nagsasabi, mahirap daw ito sapagkat malakas ang hangin. Ang tanong dyan mga kaibigan, hindi ba kontrolado ng Panginoon ang hangin? Hindi ba't siya rin ang may likha ng hangin? Walang bagay na narito sa mundong ibabaw na nakikita ng tao na hindi ginawa ng Diyos. Kahit paman ang mga hindi nakikita, Diyos ang may gawa. Kaya kung ipahihintulot ng Panginoon, kahit isang taong bombero lamang ang pumatay ng naturang sunog ng ito ay nagsisimula pa lamang ay kayang-kayang gawin. Pero maliwanag na kung hindi ipahihintulot ng Panginoon na ito ay maapula, ay hindi mangyayari. Ito ay patunay na walang sino man ang makakasalansang sa Panginoong Diyos, sapagkat siya nga ang makapangyarihan sa lahat. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 29, maliwanag na binibigyan ng katangian ng Diyos. Ayon dito, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Sa English mga kaibigan, siya ay consuming fire. Samantala sa Cebuano mga kaibigan, tinatawag siyang kalayo nga nagaut-ut. Sa ibang bersyon ng Tagalog na Biblia mga kaibigan, tinatawag siyang apoy na tumutupok. Well, pwede ring sabihin natin na ito ay isang spiritual na apoy, hindi literal na apoy, pero maaari ding totoong apoy sapagkat maraming pagkakataon sa Biblia na ginagamit ng Diyos ang apoy upang ipakilala ang kanyang kaluwalhatian. Hindi kailanman maaaring mapantayan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit gaano pa man katanyag ang isang tao, kahit gaano pa man ito kayaman, ang lahat ng ito ay hindi maaaring makapagkumpara sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa halip na pagtawanan ang Diyos, nararapat na siya ay pasalamatan sa lahat ng mga achievements na natatamo ng tao, sa mga trabaho na ating natatanggap, sa mga business na umuunlad. Walang ibang dapat pasalamatan at purihin kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat kung wala siya ay wala tayo. Kung walang tao, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Pero kung walang Diyos, walang tao. Marami ang mga nagsasabi na sa nangyayari ngayon sa Los Angeles, sigurado na maraming mga tao ngayon ang tumatawag sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, marami nang nagme-mention sa pangalan ng Diyos. Hindi ko naman nilalahat mga kaibigan. Naniniwala ako na maraming mga mabubuting tao at maka-Diyos na nakatira sa Los Angeles. Pero baka may magtanong, kung mahal sila ng Diyos, bakit pinahintulutan ng Panginoon na masunog ang kanilang bahay? Hindi yan ang unang pagkakataon na ang Diyos ay sumunog ng lugar kahit na siya ay may mahal. Siguro ay narinig mo na ang story ni Lot, yung pamangkin ni Abraham. Siya ay kinasihan ng Panginoon. Siya ay nakatira noon sa isang syudad na tinatawag na napakasama dahil sa naglipa ng homosexuality. Sinunog ang lugar sa pamamagitan ng apoy na nagmula sa langit, pero iniligtas pa rin ng Diyos si Lot at ang kanyang anak. Ngayon, sa nangyari sa Los Angeles, meron mang mga diputong Kristiyano na nasunugan ng bahay. Hindi ito nangangahulugan na hindi sila mahal ng Diyos. Magpapasalamat pa rin tayo sapagkat sila ay iniligtas dahil mas importante ang buhay kesa sa tahanan. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay mapagpatawad at mapagmahal. Lahat ng lumalapit sa Kanya na taos-puso ay Kanyang tinatanggap. Lahat ng mga nagsisisi na taos-puso ay Kanyang pinapatawad. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang paraan upang tawagin ang Kanyang mga taong minamahal. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito mga kaibigan. Para maging updated ka sa mga susunod nating upload, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel nating ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.